Nakaraang Miyerkules, sinimulan ng pagbabaklasin ng mga tiga-MMDA ang mga barong-barong sa Pag-asa, Quezon City. Bahagi ito ng road widening project ng gobyerno. Dahil dito, tinatayang daan-daang mga pamilya ang posibleng mawalan ng tirahan. Ang ibang kabahayan na hindi pa nagigiba anumang oras ngayon, baka i-demolish na. Kaya't karamihan sa mga residente rito, punong-puno ng pangamba. Unang-una kinakabahan kami kasi wala po silang sinabing relocation site kung saan kami ilalagay. Tapos marami po kaming affected families kung sakaling mag-demolition dito sa lugar namin. Nag-aalala rin kami kasi syempre mga anak namin dito nag-aaral. Tapos hindi namin alam kung ano magiging matitirhan namin, kung magkakaroon ba kami ng hanap buhay doon, di ba? Isa na rito ang 30 anyos na si Virgie. Tuliro na sa kaiisip, bukod kasi sa mapapalayas na sila sa kanilang lugar, nawawala pa ang kanyang anak, si Ivan, 8 taong gulang. Natatakot po ako, ma'am. Di bali na madimulis sana kami basta nandito yung anak namin. Kasi yun ang pinaka-important. Kung madidimulis kami, halimbawa wala na kami dito, tapos yung anak ko wala pa rin. Parang masakit. October 17 ng taong ito nung nawala si Ivan. Nagpaalam siya sa papa niya na maglaro sa terminal. Nung tumanghali na po, malakas pa rin yung loob ko kasi lagi-lagi naman siyang pumupunta sa labas. Lumipas ang mga oras, wala pa ring Ivan na lumilitaw. Hanggang pumatak ang alas 5, naisipan na nilang halughugin ang kanilang kapaligiran. Pero hindi pa rin nila nakita ang bata. Dito na nila napagtanto, nawawala nga si Ivan. Mula noon, tila unti-unti nang binabaklas ng kalungkutan ang sigla ni Virgie. Makailang ulit na raw kasi siyang nawala ng supling at ngayon sa pagkawala ni Ivan, tila hindi na raw niya ito kakayanin pa. 2 beses na po akong nawalan ng anak. Yung panganay po, mga panganay. Tapos magkasunod yun na namatay. Tapos siya pangatlo. Masakit, ma'am. Masakit talaga. Umiisipin ko, parang mamatay na rin ako. Maski ang kanyang asawa na si Ian, binubuwag ng katotohanang nawawala ang masayahin at makulit nilang uniko iho. Yung ko rin yung pinupokus sa trabaho ko sa kanya kung wala siya, parang wala na rin akong gaano magtrabaho. Sa kalagitnaan ng aming interview, natuklasan namin hindi pala tunay na anak ng mag-asawa si Ivan. Hindi na raw kasi pwedeng magdalang tao pa si Virgie. Magkaganon pa man, daig pa ang tunay na dugot laman ang pagmamahal na ibinibigay nila sa kanilang ampon. Kagaya din nung nanganak ako, parang lumabas din sa akin. Nagpapasalamat nga rin ako doon sa namigay sa amin kasi binigyan niya kami ng saya. Kumbaga, binigyan niya kami ng kaligayahan. Siya yung nagbigay sa amin na siya yung nagbigay sa akin lalo na sa na may experience ko na naman ng meron na naman ulit anak. Wala na ang dating maaliwalas nilang tahanan at sa papalapit na paglisan nila sa kanilang nakasanayang tirahan, dalangin nilang magliliwanag din ang daan para mahanap ang pinakamamahal nilang si Ivan. Ayon pa sa mag-asawa, may nunal daw sa kanyang pisngi si Ivan. Bungi raw ito, nakitang-kita kapag ito'y ngumingiti. Agad na umaksyon ang aming grupo. Bago pa man mademolish ang bahay ng mag-asawang Virgie at Ian, mahanap na nila sana si Ivan. Bit-bit ang larawan ni Ivan. Una kaming nakipag-ugnayan sa mga temporary shelter dito sa Quezon City. Sa mismong lungsod kung saan nawala din ang bata. Sa kasamaang palad, walang tumutugma kay Ivan. Anyway, iyan na namin, bigyan mo na lang kami ng para i-copy kahit papayin namin. Umikot din kami sa mga barangay at himpilan ng pulis. Subalit negatibo rin ang naging resulta.
hanggang sinubukan na naming maghanap sa mga kalapit na lungsod ng Quezon City. Tinungo namin ang mga barangay sa Maynila, umikot at nagtanong-tanong. Hanggang sa ilang residente dito sa Sampaloc sa Maynila ang nakakilala sa larawan ni Ivan. Oo, kasama na. Kami nakaporder. Nasaan po si ate? Yung nagpa-vlogger po. Agad nilang itinuro ang tinitirhan ng mga taong di umano'y nakapulot sa bata. Saan po yung bahay niya? Ayun o, ito sila, ito nakakuha. Ito sila ang nagdala eh. Excuse me. Nung nakuha yung bata, saan yung dinala? Pamilyar po ba kayo dito sa picture kong bata? Yung batang natulog. Sa DSW namin to dinala eh. Saan ba yun? Pero ito yung napulot natin yung bata oh. Pinakain nyo ako eh. Oo. Kasi ito pinaliguan pa nga namin siya. Pinaligo. Hindi ko sir puntahan siya DSW. Saang DSWD? Dito sa may malapit sa may presinto 4. Sa pagkakataong yon, sinamahan na nila kami sa Social Welfare District Office 4. Sa QTV11 sana yung muling makapili po. Balita po kasi namin, may refer po itong dalawang bata. Si Len at saka si Abigail tungkol po dito sa batang nawawala po. Meron po ba kayong file or records po na pangalang Ivan? Oo, na ano yan, na ine-refer nga nila sa amin for temporary shelter. Bali noong October 19. October 19. Oh, ito nga yung ano namin yun, pera. Dito namin napag-alaman na i-refer na pala nila ang napulot na bata sa isang shelter sa Manila Boys Town sa Marikina. Kaya naman mabilis pa sa alas 4 naming tinungo ang Manila Boys Town pagdating namin sa shelter. Ma'am, pamilya po sa itong bata po na ito, no? Oo, nandito si Ivan. Yan po ba? Oo, nandito. Si Ivan nga ito. Ah, ma'am, nasan po ba siya? Nandito. Ma'am, pwede po bang makita? Oo, sige. Asa na si Ivan? Agad na nilang pinatawag ang bata upang personal namin itong makilala. Sabi niya, 4 pa lang siya eh. Yan. Anong pangalan mo? Alam niyo po Sabihin mo nga pangalan mo, buong pangalan mo. Ha? Pakita niyo po picture, ma'am, kung kilala niyo po yan. Kilala mo to? Sino to? Ikaw to? Sigurado ka? Saan ka talaga? Nag-aaral ka pa ito? Dito na namin natiyak, siya nga si Ivan, ang nawawalang anak ng mag-asawang Virgie at Ayan. Saan ka talaga nanggaling? Sa school. Tapos, ano nangyari sa'yo? Hindi ka na nakauwi sa bahay nyo. Anong pangalan ng mama mo? Papa mo? Iyan. Ayon sa mga taga-shelter, may kakaiba raw sa personalidad ng bata. Siya yung batang ngumingiti-ngiti lang. And then, yung nga, pagtatanungin mo kung saan siya nakatira, hindi niya alam. Tapos yung edad niya, yung nga, sasagot niya, 4 years old. Siguro slow learner siya kasi kakaiba siya, hindi siya katulad ng ibang mga bata. Pero katulad ng isang ordinaryong bata, mahilig din daw si Ivan makipaglaro sa ibang kapwa niya paslit. Suspetsa pa ng mga social worker, posibleng naglalakad-lakad daw si Ivan mula sa kanilang lugar hanggang sa napalayo at naligaw na ito. Naglakad-lakad ka ba? Tapos may nagkuha sa'yo, may pumulot sa'yo. Ano? Saan ka dinala? Gusto mo bang makita si mama at si papa? Hello po! Kamusta ho kayo? Alam niyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang Pilipino.